nag-ano rin siya, nag-share din siya ng insight niya about atheism sa recent podcast. I'm not sure kung si-share nan yung host nun. Basta is battle rapper din, nag-share siya ng insight doon. Tapos next guesting ni Enigma sa yung lagi kong pinapanood din na podcast kay Looney. Hindi naman talaga siya podcast, more on review ng battle. Pero yung first 20 to 30 minutes nung review, may interview with the guest. So ayun, parang underrated nga eh. Para for me, parang na yun eh, podcast plus review yun eh. Kasi ewan ko ba, may ewan ko kung na-realize ni Looney, may siya eh. May somehow may capable siya mag-host ng magandang interview si Looney. So ayun, na medyo na rin na distract din si Enigma doon sa mga comments. So dahil daw doon sa pag-guesting niya doon, sabi niya cool naman yung pag-reply niya, sabi niya. Yung response niya, okay nga nakabasa ulit ako ng mga Bible verse doon sa comment section dahil sa guesting na yun. Kasi alam ko naging din siya eh. I'm not sure kung totoo yun. Basta may background din daw siya na naging sakristan yata or seminarista. I'm not sure what made him change his path. Basta parang ganun yung nangyari. Ayos din yun. Recommend ko din yung podcast na yun ni Looney. Kasi tuloy-tuloy ang upload ni Looney for some reason. I'm not sure. Maybe nasa siya. Naghanap ng fans. I'm not sure for the next album. Baka may YouTube revenue yung habol niya. Or for passion lang din. Yan. Kasi yung next guest niya, outside ng ng battle rap, yung leader ng SB19, si Pablo, in-interview niya. So ayun, hindi rin naman ako fan ng group nila, pero nakakatuwa lang, or it's fascinating na ganun pala si Pablo. Parang writing din pala ang background niya, songwriting plus poetry. Nung since 14 years old, ayun, talagang nakakabilib din yung story niya bago siya nag-train sa idol group. Siya, yung mga kapatid niya, maliit lang daw yung bahay nila na napapakinggan yung brother niya nagpapatugtog ng mga rock music. So may influence siya ng mga yung sa music din na yun. This is isang brother niya, naman, hip hop. So mix talaga ang influence niya habang tumatanda siya. So ayun, parang somehow gain talaga ng for me ng respect din na na ganun pala siya as an artist. So ang ganda nung palitan nila. So ayun, maybe sa makakanood nito, lalo na sa mga fans ng SB19, talagang whole new kind of perspective ang makikita nila doon. Hindi lang yung mga spectacle sa mga idol community, 'di ba? Mga sayaw-sayaw dito, more on sa artistic side ni Pablo. Yung isang member no ng SB19, common friend nung friend namin ni Janine Kaso hindi na sila nag-uusap. Nung sumikat daw, biglang hindi na daw naman. Busy na siguro. You better be careful, man. You better be careful with it. Hindi. Totoo nga yun. Busy siguro. Busy. Baka busy. Hindi na daw namamansin niya after. Pero sinusupport pa rin nila. So, Yun talaga, nagdi-drift away yung mga ibang friendships talaga kasi iba-iba ng priority sa buhay, di ba? Ayun. Yun ang pinakamagandang explanation dun. Nothing personal. Trabaho lang. Trabaho lang. Ganyan din sasabihin sa atin dito balang araw. Pag successful na si Tom, ganun talaga pag hindi na trabaho lang. Naging busy lang. Naging busy lang. Maintindihan naman. Sabi ni Direk kasi kailangan focus sa career eh. Ganun lang yan. May part pala doon na nakakatawa lang. Kasi yung nag-review sila ng battle, mayroong wordplay sa pangalan ng porn star na Pinoy yata yun, Salome Salvi.
Pangalan. Yeah. Okay. Oo. So parang winordplay niya sa another angle. So sabi hindi na-gets si Pablo kasi ano daw, si Looney pa yung nag-explain ng wordplay. Saan na wordplay yan with the name of a porn star. Sabi niya di niya daw magets kasi di daw siya nanonood ng porn. So, syempre, Bait, medyo napaisip ako at that age, di ba, na maybe ano na siya, maybe late 20s, ganun, or 30s. Pero, ano, di nanonood ng porn. O So, baka ibang maybe, porn yung ano, pinapanood. Ibang type ng porn yung pinapanood. sa, Porn ano, pa, di ba? baka joke lang siguro yun. Maybe Yeah, sarcastic lang siya. Oo. Pero, medyo, Discuss mo pa. medyo mahirap maniwala. Mm-mm. With this day and age, ano? Tama ka dyan. Meron yan tribe, di ba? Meron daw tribe sa Africa na since nagka-internet sila, nakakanood na rin sila ng porn dahil sa Starlink. Tapos parang na-corrupt daw yung mind ng tribo na yun. Yun. Parang ayun lang yung kwento doon. Parang nag-start na rin sila mag-engage into, alam mo na, yung mga kinks sa mga porn activities, ganyan. Kahit yung ano ba yun, yung mga North Korean soldiers na sumali dun sa Russia-Ukraine war. First time nila magkaroon ng internet na makaka-access globally. Na-addict din daw sa porn yung mga yan So, talagang iba Yun lang. epekto sa tao Oo. Kaya nagigets ko ba't kino-call out siya ni Pope Francis dati sa previous topic natin. Talagang iba ang epekto psychologically. Yan talaga, Mhm. fastest dopamine hit yun Diba? Instant Nagta-tap in sa sa maraming emotions and chemical sa utak talaga. Yeah. Siguro kahit hindi sa porn anything that gives that extra dopamine punch talaga. Kunwari sa sweets, 'di ba? Kaya instant din yun Instant Nakaka-addict. gratification. Ganun talaga. It's part of normal na yun It's part of life na. Tapos ano ba tong sasabihin ko sa iyo, Seth? Kasi last uwi ko sa Valenzuela, di ko nakakuha yung book ng isasaoli ko dapat sa'yo. Sobrang tagal na yung The Circus. Sabi ko next kasi baka umuwi ako sa not sure sa June or July, ganyan. Ay, Ringmaster pala, Circus talaga. Ringmaster's Daughter. Pag nakuha mo na lang. Kailangan ba uwi sa susunod? June? Yeah, June or July kasi magbe-birthday yung airmat ko. Yun. Magkita tayo ng June. Di tayo nagkita. Oo nga Punta ka na dito sa Metro Manila. Well, I mean, wala naman ako sa Metro Manila, pero naiilang ako pumunta ng Cavite, yung mga naririnig ko. Oo. Yung shinare pa ni share ni Alvin last time dun sa delivery service. Sa Cavite din yun. So, yeah. Hindi, okay Hindi ko naman. alam Okay naman ba't dito. nangyari yun. Sa area namin, okay naman. Kasi, usually yung parang Metro Manila na magulo is sa Bacoor, sa Dasma. Dito naman sa Tansa, hindi naman ganun pa sa Doon talaga grabe binabaha sa Bacoor, binabaha sila. Dito hindi kami binabaha dito. Yeah. Ayos kung ganun. Kasi ewan ko baka unfair yung stereotyping na gano'n sa Cavite pero ayun kasi yung mga nakikita mo sa media no? Siguro parang mapatotohanan yan. Ewan ko kung may available na public information sa mga police report, mga drug-related
kung totoong number 1 talaga ang Cavite. Di ba? Tibak. Pero ang Kasi talagang sorry, ang talagang maki-criticize ko dito sa Cavite yung ano, yung pagda-drive ng mga tao dito sa Cavite. Wala talagang ano, walang traffic rules dito. grabe. Palakasan ng loob dito mag-drive. Grabe, ano. Yung ano, kahit pedestrian, mga ano. Alam mo yung ang lawak ng kalsada, yun, pedestrian. Ang lawak ng kalsada, di ba? Highway. Pero may tatawid doon. Kahit sobrang lawak ng kalsada. Ano I bang ano think doon, like mayor doon sa Cavite? Iba-iba eh. Pero ano to, Revilla province to. okay. Di ba ano yan, Remulla and Revilla? Tama ba? Remulla and Revilla. Hmm. Sila ang So sino ba naghahari dyan. talaga ang sino ba talaga ang mas malawak ang sakop diyan? Ano ngayon, Revilla ang malaki ang sakop dito ngayon. Galing, no? Parang ano sila, may share in power sa province ng Cavite. Oo. Ano ko ngayon eh, merong time na libre yung Cavitex, yung toll ng Cavitex for 1 month. Sponsored ni Bong Revilla saka ni Remulla. 30 days yun na libre yung toll gate. Ang naalala ko kasing Remulla nung 90s yung newscaster or reporter pala sa TV Patrol na nag-transition into politics. Sino kaya sa mga Remulla brothers yun? Limutan ko kung sino. Hindi ko alam, Yeah. hindi ko naabutan yun, men. Bata pa yata ako nun. Hindi pa ako pinapanganak. John Vic Remulla ba yun? Hindi, si John Vic is yung DILG ngayon. Ah. Or baka si Boying Remulla. Yun, Gilbert Remulla ang Si Gilbert. Okay. Mm. Okay, pero since na pag-usapan natin yung politics, may ano ba ang opinion niyo sa mga winners and mga notable winners and losers ng ng election? Ayoko na sana pag-usapan yan eh, pero sige. Lang, summary lang, 'di ba? Kasi Sino ba kung yung ako when it comes to the winners ang notables, of course, there's Bam and Kiko kasi surprising kasi a week before the election parang labas sila outside the top Survey, 12. Mm. Pero for me yung survey kasi prior to the election, medyo siya sa akin questionable. I didn't know why Abby was there like sa top 12. Kahit I guess si Pia Cayetano, parang yung public awareness sa name ni Abby. Hindi ako ganun ka-convinced na like as in nationwide, na siya, top 8 yata siya nun or top 10 sa survey. Siguro kay Cayetano, yung last name pa lang, baka mataas yung awareness doon. Pero going back sa winners, Bam and Kiko, tapos ito sa national to, sa mga losers, of course, Heidi Mendoza kasi kung available lang akong bumoto nung time na yon, kasama talaga si Heidi sa listahan ko. Sobrang qualified niya. 'Di ba? Parang I just can't imagine na yung ibang names doon sa taas, 'di ba? Mas mas qualified pa si Heidi sa mga 'yun eh. So hindi ko alam anong nangyari doon. And ayun. Kayo ba? Sa inyo? Hindi, tawag dito.
Si Abby Binay, I think may awareness naman sa kanya kasi 'di ba naging senator na rin siya before? So meron naman, Senator na ba siya? pero Yeah, I don't think so, man. Yeah, I don't think Parang so. hindi Hindi pa pa, ba? man. Si Nancy yata, si Nancy, oo. Si Nancy ba? Oo, Okay, okay, Nancy. okay. Si Abby is Actually, naging mayor ng may, Makati, tama ba? parang double whammy ang nangyari kay Abby. Kasi si Abby, tumakbo siya ng senador, 'di ba? From galing siyang I'm not sure kung mayor siya dati siya. Alam ko mayor siya dati ng Makati. Makati. Tapos nag-transition to senatorial, natalo. Si Nancy from being a senator, naging elected siya Mayor. ngayon as mayor. Tapos ang Mayor. kalaban niya, yung asawa ni Abby. So mag-asawa sila, natalo. So talagang yun, mabigat para sa kanilang mag-asawa. I see. Well, ewan ko kasi sa akin, okay, good naman na nakapasok si Kiko sa si Pero din isipin mo si Camille Villar saka si Aimee nakapasok pa rin eh. Yeah nga, no? Tibay, ano? Number 1 si Bongo. Si Bato nandun din. Sino pa ba ang mga nanalo? Si Marcoleta. Ping Lacson, si Tito Soto, ayan, si Marcoleta. Na gusto kong masuka nung sinabi sa ad niya na male version siya ni Miriam Defensor. Gusto kong masuka nun eh. Nung nakita ko yun eh. Share ko lang dito sa learning, ano bang term doon? Learning process dito. Kasi kunyari may isang bata na hindi maka-catch up sa mga aralin. May mga teachers na mismong magtuturo. Like one-on-one. Parang Oo, tututukan. tututukan. One-on-one. So, yung progress nun, magpo-progress siya kung makapag siya. Masyadong dito eh. Sa tingin ko yun ang kailangan din ng Pilipinas eh. Kaya let's say, kung baba ng grades mo, sige pupunta ka dito sa sa ganitong learning process. Tapos pag okay ka na, balik ka na lang ulit dun sa mo. Tama mong, pag all through the year yun eh. So tingin ko kailangan din ng Philippines yun. Hindi na Meron lang naman basta to. hayaan lang na meron pa yung ganun? Oh. Oo, meron. Kasi nag-handle din yung wife ko ng isang estudyante. Kasi nga, no-read nga, di ba? No-read. So, tinuruan niya magbasa. Parang siya yung tawag doon basta may si wife ko, siya yung nag-handle nga ng mga ganong kaso. Tinuruan niya magbasa. So, ayun, may naman, may positive result naman. Kahit nga siya proud din kasi napansin niya sa sa mga recitations talagang nakakabasa na yung estudyante. Yan. Oo. Pero high school yun, no? Tapos Oo, tapos nakakalungkot hirap, lang. Oo. yan, no? Tsaka iba pa yung yung comprehension sa reading kasi may kaso din ganun. Nakakabasa pero mahina ang comprehension. Yan ang malaking problema din, yung comprehension. Hindi nga lang sa mga bata eh. Kahit sa mga adult na, mahina pa rin comprehension eh. Yung nakakalungkot doon, Problema yan sa Pilipinas. Tingnan natin kung anong may kasalanan yan eh. Si Piatos may kasalanan yan eh. Hindi, hindi lang naman doon kasi matagal ng issue yan. Bago pa man, hindi ko pinagtatanggol si Sara Duterte, pero bago pa naman siya maging secretary ng DepEd, malaking problema na rin talaga yung learning ng mga bata dito sa Pilipinas. Yeah, poverty, 'di ba? I mean, simple answer diyan, yung poverty talaga kasi 'di ba parang na-mention na rin to ni Sed din dati, I'm not sure kasi or kahit dito, napapansin ko sa environment dito. May estudyante yung wife ko na ayun, na imbis na mag-aral, nagtitinda na lang doon sa labas ng simbahan.
So, siyempre mas priority yung makakain mo sa araw-araw kaysa dun sa pagpasok. Magiging gano'n yung nangyayari. Oo. Kaya ano, Ako, ganun. ib na nakakahanga yung mga bata na ganyan, na kailangan maghanap buhay pero pinipilit pa rin mag-aral. Kasi libre naman, Ay, libre naman yung 'di ba pagpasok nila libre naman. Pero ang problema kasi dito sa Pilipinas kahit mga public schools, dami mo pa ring binabayaran na kung ano-ano, mga bata, 'di ba? Mga yeah. project, lahat yung binabayaran pa rin ng mga ano, ng mga magulang, So, kahit na sabihin na nating okey libre makapag-aral, mga tuition, ganyan. Pero yung iba namang school activities babayaran mo pa rin, Tapos 'pag hindi mo nabayaran o hindi mo nagawa yung let's say project na kailangan mong bayaran, may hit naman yung grades mo, babagsak ka naman. So, ang hirap, So, hindi mo rin masisi yung ibang magulang na pinapahinto na lang yung mga anak nila, sobrang kahirapan. Kasi meron at Ito, meron talagang gastos, hindi naman libre all throughout, Kung maganda sana kung libre all throughout like yung mga, projects na 'yan, gawing optional na hindi matatamaan yung grades ng mga bata or something. Or gawin na lang libre, pondohan mismo na, "Okey sige, hindi na natin pagbabayarin yung mga magulang diyan, yung mga bata diyan. Ibigay niyo na lang yung material sa mga bata, pagawain niyo ng project, okey na 'yan." 'Di ba? Kasi magkano magkano yung mga projects, minsan 200, 150 ganyan. 'Di ba may mga gano'n na projects sa schools? Mm. Ilang kilong bigas na 'yun para sa mga pamilya na ano, mahirap, 'di ba? Yeah. Actually, marami naman ng libre sa ano, sa mga public schools ngayon. Pero pagdating nga dun sa mga projects, mga school activities, minsan ano questionable din Minsan di ko nga magets yung sa mga dito sa province nga mag-aambag pa sila for some extracurricular activities na alam mo yun, parang di ko rin magets parang is it necessary ba? Parang ganun ba? Siyempre yung magulang nila hirap din. Tapos kailangan pa mag-invest sa mga gantong activity. Although nagets ko naman kasi for example, JS, once in a lifetime, let's say experience sa mga bata Yes, kasi strong. hindi lang naman yan learning, 'di ba? Pag nasa school ka, ano din yan, part ng upbringing nila and yung experience. So nagets ko naman yung part na yun. Kaya lang yung ibang mga activities na kailangan pang pondohan ng pag-ambaga ng mga parents nila parang ano, lalo na sa public, parang ano, sana tanggalin na lang din yung mga ganun. Yan. Pero kung i-stretch pa natin to, yung topic na to, kasi ano di ko rin kasi magets yung ibang tao na ano, pagdating sa social services nga, yung mga gusto nila talagang i-totally cut off yung mga ayuda. Like let's say 4Ps or other forms of subsidy sa mga mahihirap kasi tinuturuan nga daw yung mga tao maging tamad. Pero sa mga let's say situations na nabanggit nga natin dito, yun nga, nagtatrabaho na yung anak pangtulong. Kasi para nga maka-focus siya sa studies, 'di ba? At least kahit papaano masuportahan mo na yung magulang or parents bigyan ng ayuda. Kaya ako against ako dun sa mga taong nagsasabi na tanggalin talaga yung mga ayuda dun sa mga marginalized let's say population. Kasi kailangan naman talaga ng ano yung alam mo yung pera na talaga na yun Mhm. ang alam ko nga kasama yan sa requirements pag 4Ps ka. Ito naman kasi itong ibang mga magulang. I'm not sure kung sinasadya nila talagang pinapaaral lang yung anak for the sake of 4Ps kasi requirement nga, di ba? Paano pag tinamad na hindi matatanggalan sila ng 4Ps? Alam mo yun, parang nagiging ano na lang, gusto mo ba talaga paaralin yan para lang sa 4Ps? Pero alam mo, ayun yung dilemma dyan. Sana, ayun, huwag naman talaga tanggalin yung ayuda or yung 4Ps. Kasi nga, kailangan pa rin kahit papaano ng pang-suporta doon sa pamilya na yun Kasi nga, yun nga, para sa mga anak din nila, para hindi na magtrabaho at a young age, di ba? Mhm. I think it really depends,
Sa totoo lang 50-50 ako pagdating sa ayuda programs. Yan sa 4Ps. Kasi ano nakakatulong siya, oo, sa mga yung talagang kapos, 'di ba? Yeah. Nakakatulong naman talaga. Kumbaga, yeah, it's a band-aid solution. Pero minsan kasi wala ng choice kundi yun na lang yung mabibigay mong tulong Exactly. Yeah. Kasi ang dami ng livelihood programs na ginawa ng gobyerno even before. Even when we were young, ang dami ng livelihood programs yung tuturuan ng gumawa ng kung ano-anong 'di ba, na pwede ibenta or something. Ang dami ng gano'n. Pero hindi naman ginagawa ng mga ng mga naturuan ng mga livelihood programs na 'yun. So, wala ng choice, ayuda na lang. However, ang nangyari naman dun sa ayuda programs is sobrang naabuso naman. Kasi ang dami namang 4Ps, beneficiaries na hindi naman deserve na makakuha ng 4Ps. And then yung iba naman, wala nang ginagawang iba kundi maghintay ng 4Ps. Bro, meron dito sa subdivision namin, hindi ko alam, parang madaming nakakakuha ng 4Ps kasi every time na merong Totoo eto yan. totoo. Kasi subdivision namin, sa labas may 7-Eleven, tapos may several ATMs dun. So, sa loob ng 7-Eleven may ATM, tas sa labas may dalawang ATM pa. I think it's, PNB and Metrobank. Every time na merong, sahod ng yung dumadating yung 4Ps, 'di ba may schedule yun? Hmm. Ang daming nakapila dun. Tapos laging ubos yung cash ng mga ATM dito sa labas ng subdivision namin. So, di Mhm. ko alam kung ano ba, wait, nakatira naman kayo sa subdivision pero ang laki ng may mga nakukuha kayong 4Ps. So, ano pinambabayad niyo sa bahay niyo dito sa subdivision? Hmm. That just goes to show na, oo, nakakatulong dun sa mga talagang hikahos, pero ang dami ring talagang umaabuso ng sistema na yun. Yung iba dahil may connection sa local government, kaya nalalagay sa listahan ng mga 4Ps. Ni hindi ko alam kung nire-review ba yan talaga every time ng DSWD. Kasi dapat may periodic review yan kung deserving pa rin or kung qualified pa rin ba yung family makakuha ng 4Ps or ng ayuda, di ba? So, sobrang prone siya sa abuse, tapos nagagamit din siya ng mga politicians as leverage sa mga tao. Na, "O sige, pag hindi mo ako binoto, tanggal ka sa listahan ng 4Ps." Or utang na loob, um, "Oh, nilagay ka sa listahan ng ayuda or binigyan ka ng ganito. So, kailangan iboto mo ako." Um, Hmm. Kaya yung sa side din ni Bongo na kaya siya nanalo at nag-number 1 siya, dahil yun sa Malasakit Center mostly, which is meron naman talaga yung government nun, parang na-streamlined lang dun sa Malasakit Center. Ang dami kasi talaga din, sa totoo lang, na natulungan nun dahil kahit sobrang laki ng bill mo sa ospital, shino-shoulder 'pag pinasok ka dun sa Malasakit Center. Shino-shoulder Hmm. lahat ng bill sa ospital. Eh, yung mga Pilipino pa naman, ano natin, nature ng mga Pilipino yung tumanaw ng utang na loob, na parang guilting-guilty tayo kapag hindi tayo na tumanaw ng utang na loob. Regardless kahit social service 'yan, like yung Malasakit Center, na dapat naman talaga binibigay sa mga tao yung tulong na yun. Pakiramdam ng mga tao na natulungan nun is may utang na loob sila dun sa politician na nag-ano nun, namukha nung program na yun. Kahit sa Galing mga naman yan sa mga tax natin, di ba? oo, Hmm. exactly. Pero yun nga, kahit naman, so for example, ah, sabi ko nga 'di ba, ano siya, yung utang na loob, nature ng mga Pilipino. Hindi lang diyan, siguro diyan lang mas nakita dahil, so for example si Tom or ako, tinulungan ako ni Tom about something, then talagang kailangan na kailangan ko.
So parang naging utang na loob ko yun kay Tom. Kahit na hindi iniisip ni Tom na utang na loob ko yun sa kanya, sa sarili ko utang na loob ko yun. So somehow I need to give back or to return that favor. Mhm. So ang nangyayari naman sa mga botante, sa mga Pilipino, pag natulungan sila ng kahit kakaunti lang ng mga politiko, tinitreat na nila yon as utang na loob. So somehow they will have to return that favor back dun sa mga politicians. So ganun yung nangyayari. Kaya minsan hindi ko rin masisi yung mga botante, lalo na yung mga natulungan ng mga politicians. So for example, kailangan na kailangan ng pampagamot or pampaaral, lumapit or sumulat sa mayor, sumulat sa vice mayor para humingi ng tulong, tapos matutulungan, mabibigyan ng scholarship or something like that. Pakiramdam nila utang na loob nila yon. Kahit na binibigay naman talaga dapat yun sa mga tao because that's the money of the taxpayers eh. 'Di ba? Pero ayun, again, um, sa political climate natin saka sa way of thinking ng mga botante natin, more on iboboto nila yung kung sino yung directly nakakatulong sa kanila. Saka directly makakaapekto sa buhay nila, not necessarily I think sinabi ko na rin 'to sa podcast before na not necessarily kung ano yung makakatulong sa lahat. Medyo selfish yung mga Pilipino, eh, kung sino yung makakatulong sa'kin na politiko or makakaapekto sa buhay ko directly, yun yung iboboto ko, parang gano'n, eh. Yeah. So sa ayuda, it boils down into ano talaga, yung proper allocation talaga dun sa mga taong deserve talaga nila, 'di ba? Yung let's say yung 4 piece or yung subsidy na yun. And ayun nga, naisip ko lang din kasi recently may nabalitaan din ako na parang digitalized na nga, 'di ba, yung 'di ba may mga ATM sila. Ngayon parang binigyan pa sila ng cellphone. There's a city like here in Manila na binigyan din sila ng cellphone, parang diretso na sa online wallet. So, it's a good thing kasi parang alam mo yun, wala nang maraming dadaanan yung pera. Hindi na kung kani-kanino pa alam mo yun, mapupunta. Kumbaga diretso na. Kaya lang, yes, mas streamlined na. Pero yun nga, tulad nga nung na-brought up mong issue, na-identify ba nila ng maayos kung sino yung deserve talaga nung nung 4 piece or nung ayuda. Tsaka yung proper monitoring nga din, di ba? Tsaka sa part din ng mga tao, syempre, hindi naman yun panghabang buhay na lifetime may ayuda. Syempre, pang start-up lang. So, yun din ang iisipin nila hanggang sa makaya mo na, di ba, nang walang ayuda. Mhm. Kasi paano kung 'di ba, ilang taon na yung bata, bumabagsak ng bumabagsak. So, tanda na nung bata nag-aaral pa rin. So, bibigyan pa rin ng ayuda kahit na Hindi gano'n na pa rin. bata yun. Hindi ko alam, eh. Ang daming loopholes talaga nung na yun. Pero again, Mhm. um, sabi ko nga 50-50 ako diyan kasi on one side maraming natutulungan na talagang kailangan ng mga On the other hand naman, naaabuso naman yung sistema. Tapos meron pa 'di ba may bago na namang ayuda, yung kaila naman Romualdez, ano ba yung nila, kalimutan ko. Oo, kasi may mga may rebranding yung AICS pa yun, AICS, parang ganun. Kalimutan ko kung ano. Hindi, separate pa yung 4 piece eh, tas may isa pa eh. Yung bago lang na naging issue nga sa budget. Alam ko may rebranding nga yun. May bago na naman eh. So ano ba? Puro ayuda na lang ba? Ayuda country na lang ba tayo, ang Pilipinas? Puro lahat ayuda na lang ang ginagawa. Yun, Problema pero naman, yun nga. kung gawin namang halimbawa, okay, may mga Pilipino na gustong magnegosyo para pangkabuhayan nila. Bibigyan ng pondo ng gobyerno o bibigyan ng kapital. Tapos dalustahin lang din yung ibibigay na kapital. So wala, hindi rin mai-establish yung negosyo. Mhm. Ang hirap talaga turuan ng mga Pilipino for some reason. Buti sana kung kung first world country tayo. Kasi sa mga maunlad na bansa, may mga policy makers na pinag-aaralan na rin yung parang parang ayuda system. Kunwari dyan sa US, Tom.
Hindi dahil let's say naghihirap yung tao, kung hindi dahil sa emergence ng mga yung mga technology or yung AI, ganyan napapalitan Mhm. na yung trabaho nila. Alam mo Mhm. yun? Kaso 'pag dumadami yung jobless dahil sa progress ng technology, so paano nasasahod yung mga walang trabaho? So bibigyan na lang ng Hmm. yung parang income na gano'n, let's say monthly Mhm. income, Universal ganyan. income. O Mm. May universal tinatawag yun, income. parang stimulus yata yun. Stimulus yung term na ginagamit dun. But Right. then again, iba-iba yung mga problem ng bawat country, Mm. which is technically dahil dun sa Dito ba sa Pilipinas, Tom, bumoboto ka? bumoto ako parang bilang lang sa kamay. Alam ko last kong boto senatorial pa, pero nakalimutan ko na, nasa BPO ako nun, hindi yata ako pumasok nun dahil yun ang excuse ko, bumoto po kasi ako. Galing, ah. Alam ko yun yung excuse ko yun, pero yun hindi ko na naalala Pero kung ano. maganda na ganyan ang thinking mo, 'di ba? At least boboto ka pa rin kung Mm. yung ganyan favorite quote natin ngayon "If the opportunity presents itself," 'di ba? Ay, Boboto ka. totoo, the opportunity, totoo. Tama yun, Pero hindi yung kasi tayo yung may power, hindi yung sila yung mag-i-impose ng nila, sila. Tayo yung kasi 'di dapat. ba, may famous quote na "The biggest lie is democracy." 'Di ba? Masyadong edgy yung quote na yun, but anyway, come on, democracy it fucking works, 'di ba? Lalo na pag may agenda ka, kunwari maka-Trump ka, nanalo si Trump, 'di ba? Pag natalo si Trump, hindi nagwo-work ang democracy, 'di ba? Pag nanalo, it works, 'di Ayan, ba? Mga gano'ng bagay, depende sa bias. So, kahit na totoo. siguro ang sentiment ko lang, yeah, it works but not in a favorable way or ideal way. Ganun. Yan, kaya siguro nasasabi ng iba 'yon. Ay, yun ang take ko lang. Or Oo. siguro somehow kaya nasasabi na it's not doesn't work is because um, maraming hindi kasi educated pagdating sa Mhm. pagboto, na parang minsan ang hirap um, ang hirap ang hirap ibigay yung power ng pagpili ng leader dun sa mga tao na hindi educated sa pagboto, 'di ba? Na ang Hmm. pinagbabasehan lang nila is yung popularity ng isang kandidato. Kasi that's how democracy works, eh. Kung ikaw yung popular, most probably ikaw yung mananalo dun Mhm. sa election na yun. Same goes with yung pagboboto sa mga student leaders sa classroom, 'di ba? O president ng classroom and shit like that. Mostly hindi naman kung sino yung capable na maging leader ang naboboto din ng mga bata. Mhm. Kung sino lang yung popular, kung sino yung tingin nilang Mhm. matalino. Buti nga sa school, kung sino yung matalino na tingin nilang mga bata na matalino, yung binoboto, eh. Dito sa Pilipinas kahit matalino ka, hindi ka iboboto as leader, eh, 'di ba? Buti pa sa Mm. classroom, eh. But yeah, somehow it works, but I can also see the perspective of those who are saying na hindi nagwo-work ang democracy because yun nga, um, walang trust yung iba sa capability or judgment, ng ibang tao sa pagpili ng leader. Yeah. Mhm. O kaya baka may mas malalim pa silang pinaghuhugutan, 'no, kaya sila gano'n ka-edgy. Kasi 'di ba, democracy is correlated to freedom. Baka inisip Yep. nila we're not free at all, 'di ba? Kahit may choice tayong bumoto kung sino. Baka maging philosophical pa 'to, eh. Pero alam mo 'yun, we're not free at all kasi nga malay mo may mga people behind the scenes na may control talaga, mga gano'n. Mhm. We are most likely trapped sa system ng mga nasa kapangyarihan. Hindi lang 'yan pagdating sa election and sa mga politicians, but there's a bigger system definitely na na nakaka-influence
sa mga bagay-bagay, hindi lang sa buong mundo, pero specifically sa Pilipinas, na hindi alam ng mga ordinary na tao. Kasi iba-iba Lalo kasi na yung perspective ng per person per individual So halimbawa, kung nasa laylayan ka ng society, di ba? Iba yung perspective mo sa mga bagay-bagay sa mundo. Kasi yun lang yung nakikita mo yung paghihirap mo, yung environment mo, kung saan ka nakatira or saan ka lumaki. Iba rin yung perspective ng mga mayayaman, na they get to somehow enjoy some pleasures of life, or even travel to other countries na makikita nila yung progress ng ibang bansa, na mako-compare nila yung doon sa ibang lugar versus dito sa Pilipinas, not specifically sa barangay lang nila or sa city lang nila, but sa country as a whole, right? So iba-iba rin yung perspective So, sa mga middle class naman, ang perspective naman ng mga middle class is yung pagbabayad nilang kasi majority ng taxes ang nagbabayad diyan, middle class So ang perspective naman ng mga middle class citizens is they are slaving away for their sa mga 9 to 5 jobs nila. Magbabayad sila ng malaking tax, tapos makikita nila na wala namang progress. Iba-iba, basta iba-iba yung perspective, iba-iba rin yung criteria and judgment ng mga tao pagdating sa pagboto ng mga kandidato. Nakadepende rin sa educational level, kasi yung iba, dahil mababa yung educational level, pag pag ini-inform sila ng mga may mas alam or mas mataas yung educational level sa kanila, pakiramdam nila niyayabangan sila or pinagtataasan sila ng pinagyayabangan sila ng talino. Mga Pilipino pa naman, ayaw nagpapalamang or ayaw na natataasan sila ng ibang ayaw kapwa pasapaw, no? Pilipino. Oo, 'di ba? Mm. Regardless kung hindi ka May meme na ganun nakapag-aral. Oo, regardless kung kahit hindi ka nakapag-aral or nakapag-aral ka, ayaw magpalamang ng mga Pilipino. Laging mas magaling ako, parang gano'n lagi. Mas magaling ako, mas matalino ako. Bobo ka, tanga ka, gano'n lagi, gano'n yung sentiments. Which is makikita mo sa mga online discourse kapag may mga nagpo-post ng something na informational, yung ibang uneducated sasabihin, masyadong elitista yung nag-i-inform sa kanila ng mga data and statistics, analytics about what's happening sa bansa, or bias or something like that. It's a core problem somehow of the population, pero it's also a problem of the uneducated generation. Some parts of the older generation are uneducated or sobrang close-minded sila, na kahit sampalin mo ng facts or ng katotohanan, hindi nagigising or hindi nag-iiba ng perspective or ng way of thinking. Yeah, so basically freedom is not just like a black and white thing, 'di ba? Sobrang Depende nuanced. talaga. Sobrang nuanced Oo. na yan, ng conversation na yan. Basta ayun. Lalo na siguro kung tumanda ka na sa ganung bulok na sistema, no, talagang always cynical ka na talaga. Ano nga sabi Ay. nga nung iba na there are people who tends to love the chain that chains them. Parang gano'n. Yung alam mo Yes. yun, na kinulong ka na, 'di ba? Pero sobrang gusto mo pa rin yung nagkukulong sa'yo. Oh, so kung hindi tayo lahat free, so some people might have heavier chains. Yep. So, for me, na medyo optimistic siguro, I got a lighter one. Pero yun. Pero ibabalik ko pa to sa topic natin. Kaya siguro yung iba, let's say sa Pasig, 'di ba? Binoto si Vico, 'di ba?
maybe yung mga Pasigueños, 'di ba? Iko-consider na nilang free yung sarili nila sa dating sistema, 'di ba? Nabalik pa talaga sa election and si sa Las Piñas, 'di ba? Natalo si Cynthia Villar na palitan na rin. Although there are some people na nagsasabing wala din daw naman silang choice kasi kahit daw yung kalaban may mga known issues din daw. Pero syempre, ayaw na siguro ng ibang mga Pinoy talaga sa mga dynasties ganyan. Sa Nueva Ecija, may isang city din yata doon or town na tumalikod na rin sa dynasty, bumoto na rin ng iba. Wag mo kaming yabangan, Vin, kasi nasa Naga ka eh. Si Lenny nandyan. Wag mo kaming yabangan dito. Landslide yan, landslide. Sa Parañaque ayun. yata, Olivares pa rin. Oo, yung iba hopefully, dynasty pa rin talaga. ito ang wish ko sa Bicol. Kung magwo-work yung political power and political will ni Lenny dyan sa Bicol. Sana naman maayos yung roads dyan sa Bicol. Papunta dyan sa Bicol. Yeah. Oo, maganda Ang yung sa Bicol. issue kasi, si Lenny kasi, hindi kasi siya tumakbo for gubernatorial position. Kumbaga, yes, Naga is part of Camarines Sur province, kaya lang independent sila. Kasi, ayun nga, parang, alam mo, may mga iba kasing cities dito na I guess nagpe-prepare na rin na maging independent, na maging city sila. Kasi, I'm not sure kung anong logic doon. Siguro since they are overperforming compare sa ibang towns, parang Depende sa unfair income kasi ng city. yung income na na-generate nila tapos ma-spread lang sa iba, hindi napopokus sa mga population ng city na yun. Let's say sa Naga. Kaya yun, like bago tumakbo si Lenny, may criticism nga, ba't mayor? Dapat gubernatorial position na lang para pangbuong Bicol na ganyan. Pero yun, so kung mga road siguro sa Bicol, ayun May influence nanalo naman pa rin yan eh. si May influence yan. Kung nanalo pa rin si sino ba to? Villapuerte, ang Villapuerte. ang may hawak. Mga tropa ni Cheese Escudero. Pero sa Albay, tinalo yung sikat na politician si Salceda, 'di ba? Natalo siya nung isang politiko din na Yun lang. Kasi anti-dynasty talagang din. pag i-compare mo yung North Luzon, yung roads ng North Luzon saka ng South Luzon. Grabe, day and night yung difference eh. Pag nag-drive ka papuntang Ilocos, pa north, ang ganda ng kalsada eh. I mean, meron ba yung mga sirang kalsada, pero ang ganda ng kalsada eh. Compared pag papunta ka ng Bicol, pa south. Grabe eh. Grabe. Wasak-wasak yung daan eh. Hindi mo malaman. Parang minsan nakakahiya ipag-drive mo yung tropa mo para magpa-impress ka naman sa mga Bicol. Kaya lang yung way papuntang Bicol, itatagtagin mo muna sila. Yun na. Talagang pahirapan alam mo yung gusto mong humataw sa daan para chill na drive na. Pero hindi eh. Malulubak at malulubak ka eh. Every 100 meters may lubak eh. Yun lang. Yun yung progress. Siguro sa Bicol yun yung progress na gusto ko makita. Yung roads papunta doon. Kasi I think siguro kaya mas napaganda yung progress ng mga roads papuntang north is marami kasing naging leaders na taga north eh. Mga national leaders na taga north eh. Especially in the Marcos administration. Southern Europe kasi. Southern Europe daw kasi dyan, sabi ni Heydarian. Oo nga kasi hindi. 'Di ba sa Baguio naman si Heydarian? Yeah. Baguio siya. Ano daw sila sobrang progress daw ng sa north. Pero Basis niya yung HDI, 'di ba? Human Development Index. So hopefully ayan, we'll see kung ano mangyayari. May mga nakikita rin ako na balita about there are 2 alyansa candidates daw na nakipag-meeting kay Sara Duterte recently na nag-explain para depensahan yung sarili nila na kung bakit sila sa alyansa, na against sila sa impeachment. Yan, most probably 2028 si Sara Duterte ang ating next president.
So, hindi talaga tayo makakawala sa kamay ng mga Duterte. Sa tingin May ko mga hindi pa ano pa yan. yan, may mga plot twist pa yan. Oo. Ay, Hindi ako optimistic. natatawa lang ako sa thought na what if si Amy bumaliktad, di ba? Parang 2 beses niya niloko yung mga DDS. Di ba? Totoo. If ever lang naman parang you got played twice, man. Parang ganon. Grabe na Yun, yan. ang laki ng utang na loob niya kay Sara Duterte. Kasi kung hindi siya in-endorse si Sara Duterte last minute, yung meron silang ad dalawa, I don't think na makakapasok siya sa top 12 Even Camille Villar, Oo. ang laki rin ng utang na loob ni Camille Villar sa Duterte dahil last minute lang din siya in-endorse ni Sara Duterte, di ba? Yeah. Kaya I still commend Amy for that kasi maraming analyst ang nagsabi, wala na yan, hindi na yan mananalo. But, she took her chances, diba? Nag-hearing siya ng, I'm not sure kung ilang days yun, 2 or 3 days, diba? Yung kila General Torre, nagpakitang gila siya doon. Although medyo elitist siya, yung vibe niya doon Pero, ayun, kinagat naman. Tapos yung last minute din na endorsement ni Sara, yeah, it paid off for her, 'di ba? So ayun, tsaka dagdag mo na rin yung solid North na boto niya. Pero meron din mga nagsasabi rin kasi na political analyst na marami rin sa mga Pilipino na kapag boboto, ano na lang muscle memory na lang daw dahil so for example, pumunta ka sa presinto para bumoto, ang nasa isip mo lang talaga is 4 ganyan, 5. Pero dahil gusto mong kumpletuhin yung 12, kung sino na lang yung nakikilala mo doon sa listahan, yun yung boboto mo. Halimbawa, ito Oo. nakita ko na 'to before, binoto ko na rin 'to before, Marcos. Ito sige, boto ko na 'to, Marcos. Ito Villar, sige, shadean ko na rin 'to, Villar. So parang hula-hula na lang yung ending 'pag wala alam mo yun, 'pag onti lang yung nasa isip mo talagang nakaset sa utak mo na iboboto mo. May gano'ng phenomena daw sa mga botante sa Pilipinas. Na dahil gustong kumpletuhin yung 12, bahala na lang yung iba. Tsaka yung mga ibang endorsement din parang medyo naniniwala na akong malakas talaga 'di ba? Kahit hindi lang mga artista, yung isang sekta 'di ba na halos lahat ng nasa listahan nila pasok Ano yun, they know something that we don't. I think they know something that we don't. Kasi last minute pa naman sila nag-endorse, 'di ba? Laging yan, Oo. laging last minute, bro. Tapos regardless senatorial elections or presidential elections, last minute sila nag-e-endorse. Tapos kung sino in-endorse sila, yun yung nananalo. Kaya meron talagang parang mystique na kung sino yung i-endorse nila, yun yung nananalo. Pero parang they know something that we don't, na sinisigurado muna nila na mananalo yung mga kandidato na i-endorse nila bago nila i-endorse. Kaya last minute nila ine-endorse. Parang gano'n. So somehow I think they know something that we don't. I don't really believe in the Iglesia ni Cristo voting power collectively. Kasi meron at meron pa rin diyan na meron at meron pa ring mga kapatid na iglesia na hindi naman binoboto yung yung ine-endorse ng INC. So it really depends. Probably the leaders of that church know something that we really don't dahil kasi Ako ganito, naniniwala din ako diyan. kasi kung Sige, go ahead. sa akin ganito, kung talagang merong malaking voting power, yung INC, mag-endorse sila at the start of the campaign period. Pag nanalo yung mga kandidato na in-endorse nila at the start of the campaign period, walang bago, walang changes silang gagawin sa i-endorse nila. Pag nanalo yung mga yon or majority of that or 80% or something, sige maniniwala ako dun sa block voting nila. But as long as they are endorsing candidates at the tail end of the campaign, yung talagang almost botohan na, hindi ako maniniwala dun sa block voting power nila. Alright.
Kasi sinearch ko to saglit tong mga inendorso nila kung lahat nakapasok eh. Si Bong Revilla lang yata. Yeah, tama. Si Bong Revilla lang yung hindi nakapasok. Saka first Yan. time, 8 lang yung inano nila, di ba? In-endorse nila, hindi 12. Right. So, ibig sabihin, hindi sila sure sa iba. Oh, hindi sila sure. So yeah, so I think tama ka rin dun sa part na they know something na that we don't. Kasi malamang may parang alam mo, parang think tank sila or team of Meron yan. experts na Mm. they look into it. Kasi ano eh, parang same lang ano eh, statement din to sila ano eh. Yung analyst na si Richard Haydaria na meron siyang na-receive din na last minute na private survey na nandun din si BAM na pumasok din. Even with BAM na ano din na hindi rin siya public survey, parang private lang din within his team. Napasok din siya. So parang ano yung mga experts ng mga politicians na to or even INC mas accurate pa dun sa mga ano mga bigger agencies 'di ba ng survey or survey firms. Kasi ganito lang yan eh. Parang, halimbawa, sa NBA playoffs, di ba? May 3-1 lead yung kalaban, yung team. So, syempre, pag pinredict mo, 3-1 na. So, most probably, ito na yung mananalo. Meron pa rin, margin of error doon na possible manalo yung kabilang team ng straight na 4, 3. Pero, most probably, malaki na yung chance na mananalo yung nagli-lead ng 3-1 sa playoffs or dun sa series. Parang gano'n. Gano'n yung ginagawa nila eh. Last minute kasi lagi eh. Baka ang ginagawa nila dyan, meron silang private na nagsasurvey na last minute. Pero sobrang laki kasi ng system ng ng INC, 'di ba? Kaya nga kahit yung mga projects nila ang bilis na matapos, 'di ba? Kasi sila, 'di ba? So ayun, I think they have a system regarding that. Kaya yan, hindi pa rin ako naniniwala sa block voting. Meron lang yung power lang na nakikita na pinapakita nila, yun nakikita ng mga tao kaya parang meron silang power ng gano'n. Nagbigay na Tom si said ng ano ng sample ng NBA. Mukhang pa transition na tayo sa playoffs mamaya. Meron na tayong playoffs narinig eh. May Oo. playoffs tayo Pero narinig eh. siguro Kasi ang final 3:30 na take ko lang, 3:30 start na yata. ang final take ko lang siguro dyan sa topic na yan. That should be stopped, man. Parang ano eh, yung mga endorsement na ganyan ng mga malalaking grupo. Lalo na sa sa mga simbahan kasi 'di ba may nga 'di ba separation of church and state. Parang hindi na siya align sa ganong principle. So that should be stopped. Hindi lang INC kahit yung ibang mga sekta dyan or religions. I agree. Kasi parang you're imposing your own power sa state kung religious group ka, 'di ba? Hindi, ito ang boto. Marami kaming members, so makakaapekto 'to sa especially sa senatorial sa senatorial elections kasi yung difference ng voting diyan or ng votes diyan para makapasok ka sa 12 or not is lang hundreds of thousands lang, 200,000, 300,000 ang difference. Kung milyon ang members ng church na yon, malaking difference yon para sa mga kandidato. Kaya nagiging leverage siya eh. Kaya nagiging leverage siya ng mga religious groups. Parang nahahack nila yung sistema eh. Ang galing. Anyway, mahirap yan. Mahirap yan. Oh. Alam naman natin ng lahat ng basta lang sa akin sa Iglesia ni Cristo siguro i-announce nyo naman pag may gagawin kayong church somewhere kasi parang lumilitaw lang talaga yung church nyo pag nagtatayo kayong bagong simbahan. Announce nyo na onte para hindi naman parang naglanding lang dun yung simbahan. Naglanding. Hindi kasi di ba talaga. totoo naman yun, bro. Sa sobrang galing ng mga nila, ng mga architects nila saka mga gumagawa nila, karpentero, di ba?
galing eh. Talagang magulat ka, ay meron na pala ditong iglesia. 'Di ba? Gano'n na lang nangyayari. Sobrang sneaky, ano? Ay, Oo, 'di ba? meron na agad, ano? Parang overnight, no? Meron na pala. Meron dito iglesia. 'Di ba? Announce nyo naman minsan para malaman naman natin na gano'n na ginagawa talaga siya. Kasi may innovative sila eh. I'm not gonna be surprised sa in the future baka i-3D ano na lang nila eh. Print na yung ano eh. 'Di ba yung structure eh. Diba? Mabilis lang talaga yan. Ganun-ganun lang oh. Uy, kasi ano Pagka- ito, yung difference ganito. 'Pag Catholic Church ang ginagawa, makikita mo sobrang tagal eh, 'di ba? Makikita mo talaga yung progress na binubuo pa yung church na Eh, ginagawa pa. pa-main character kasi sila, 'di ba? Sabi mo mga pa-main character. Ang daming ano, So, ornaments. sabagay, totoo naman. Ah, Kasi oo, ayan tama rin 'yun kasi every Catholic church iba yung design, 'no? Sa iglesia kasi uniform eh. So alam yeah. na kung ano yung itatayo, alam na kung ano yung design, ano na, alam na kung ano yung size. Yeah, okay. Yeah, gets. Ayun. Um, Uy, hindi ko baka kung ano pa inaano masabi natin. Ano pa masabi natin dito to? Baka gusto mo nang i-close to. Pero, ay, ano pala, natutuwa lang pala ako before i-close kasi yung nakikita ko, diba dami yung podcast na ano na Pinoy na tulad natin mga casual lang, mga amateur, diba? Nakikita ko ang dami. Meron pa nga ano eh, parang, ewan ko medyo cringe sa akin eh. Para siyang Lex Friedman na tinagalog. You know, with the talaga. cheesy monologue na, di ba ganun pag nag-start si Lex, may cheesy monologue sa simula. As dark background sa likod. Kasi yung Tagalog. Ayun, natutuwa lang ako kasi kitang-kita ko yung influence niya kung sino. Yan, sabihin ko after this podcast, sabihin ko sa inyo. Sige. Maganda yan. Sige. O sige, ano na, wrap up na tayo kasi start na ng game. Yan. Sino Game 7 mag-wrap eh. up? Game 7 eh. Di ba? We lost our track of episode. Anong episode na ba? It's 23 episode 24. 24. Episode 24. Sige na, ako na 94. mag-wrap up. Kobe. So Mago. mabilis lang tong episode na to. There's really not that much going on na let's say sobrang notable kasi medyo expected naman na natin yung yung majority of the results of the elections itong na dumaan. Siguro hindi lang natin nagawa yung review natin ng Conclave na movie kasi pinanood din natin yun eh. Siguro hindi natin na-review. Saka medyo na rin, hindi na rin siya topical dahil meron na tayong bagong pope si Pope Leo. But anyway, Leo. sa mga nakaabot pa dito sa na to, this is a shorter episode than usual. Salamat dun sa meron na kaming 87 subscribers. Hopefully mag 3 digits Wow. na yan soon. 87. Saka tumataas din yung number of views natin sa mga shorts and ibang videos. So we really appreciate yung mga nakakapanood ng videos namin and yung mga nagsusubscribe. Hopefully madagdagan pa yung mga subscribers if you like our content. Just subscribe. Kahit minsan hindi nyo nga panoorin basta mag-subscribe lang kayo. Okay. Pero hindi, yun nga, the goal of the podcast naman is really to just hang out and talk about some stuff na gusto namin pag-usapan. And if you guys want to interact with us and like kung meron man kayong mga gustong pag-usapan din namin na you think are important, especially sa Pilipinas, mga current events, ganyan. Just let us know. Talagang pag-uusapan naman namin yan. Minsan, nagiging sobrang loose na kami sa usapan. May mga nasasabi na kaming hindi agree yung iba. Kasi you really, pagdating kasi sa podcast space, you really cannot stay within that comfort zone na politically correct lahat ng sasabihin mo. Otherwise, magiging disingenuous or hindi na magiging parang totoo yung mga sinasabi mo.
especially sa sa podcast natin na free flowing lang and parang nagkukwentuhan lang ng mga magtotropa, 'di ba? So yun, so sa mga iba diyan na gusto lang makipag-chill or something, just let us know. O kung gusto niyo kung gusto niyo mag-guest dito sa podcast, you guys are willing to Ayan. ano, if you guys are willing to be a guest sa podcast, okay din 'yan. Willing naman kaming mag-guest din from our subscribers, 'di ba? Ayun lang. O kaya i-guest nyo kami sa podcast nyo. Pwede din, pwede din. Hindi rin. Pwede din. Hindi namin alam sasabihin sa podcast nyo, pero pwede rin kayo mag-guest sa podcast nyo kung meron kayong podcast. Collaboration. Anyway, ayun. Yun lang. I think that's about it. Kita-kita tayo next week ulit. Pasensya na sa sorry, pahabol lang din. Pasensya na sa mga late uploads ng mga full episodes ng podcast. Marami lang ganap recently talaga. But we'll manage. Yep. Ayun lang. Kayo, final thoughts sa inyo. Yeah, I mean, it's the same. Yeah, I appreciate the new subscribers dyan, di ba? 87, I believe. So, konti na lang. 3 digits na kami. Yan. It's a 13 milestone na lang, for us. 13. Yan. Oo, lucky. 13. Yan. So, yun. Tsaka yun, sa mga comments din, so if you want to express something, yeah, I promise na ma-acknowledge yan, magiging part ng usapan namin. Kung mag-post kayo ng comment dyan. Basta respectful yan. Yeah, yun naman tayo dito eh. Oh, ikaw naman, Tom. Ayan. Parang awa nyo na. Kindly like, subscribe, and share our podcast. Kasi naalala ko merong politika na ayun yung motto niya. Parang awa nyo na. Pero syempre, 'di ba, kung nakabot kayo ng sa dulo ng podcast natin, we definitely appreciate it, and kung gusto niyo mga gantong content, yan. Palagi naman kaming may mga gantong kwentuhan and share sa bawat isa. So, yun. Maraming salamat sa 87 subscribers. Ang galing ganda ng mga count natin Susunod madadagdagan ulit 'yan. Yeah. So, thank you so much. Nadadagdagan naman every time. So yun lang. Manonood na kami ng game. Kasi game 7 ng OKC at Denver Nuggets. Pag pinost namin to, tapos na yung second round ng playoff. So, ayun. This is the Adwals Podcast. I'm Cedric. That's Alvin and Tom with me. Bye-bye. Okay, yun. See you next week. Okay, bye-bye. Bye.